group of time sa ngayon. Ito yung mga yon, okay? Kung kailangan ng particle no, lagyan nyo ng particle no. Kung hindi naman kailangan lagyan ng particle no, o hindi nyo gagamitin yon, okay lang din, walang problema. Kung sabihin nyo lang naman, kyo hasta asate, kino, okay, kesa, okay, komban, yan. Wala namang kailangan ng particle no. So dito mo ipepesto sa unahan yan. No? Halimbawa, Rainen no ichigatsu. Dito mo ilalagay sa unahan. Then, meron tayong topic. Hindi pa rin mawawala si topic wa. Okay? Topic wa. Siyempre, bakit may topic wa? Meron tayong verb. So, ibig sabihin, may gumawa ng verb. Di ba? Meron taong gumising. Tao na yan eh. May taong gumising, natulog, di ba? Nagtrabaho, nagpahinga, nag-aral, at natapos. Di ba? So may mga action verb na tayo. Tudugtukan natin. Ito yung ilalagay natin ngayon na time. Yung kahapon na tinuro ko sa inyo. Di ba? Yung time. Paano magbasa ng time. Okay? Ang particle ng specific time, no, yung specific time, yung halimbawa, 8 o'clock, 7 o'clock, 7:30, kung anong oras mismo, specific time yan. Particle ni yan. Okay? Yan ang unang gamit ni particle ni. Pag nagsabi ka ng oras, na gagawin mo yung action, particle ni kagad. Okay? Ganitong oras mo gagawin yung action. Particle ni yon. Okay? Sa ngayon, particle ni. Yung time na yan. Okay? Kasi pwede pang mabago yung particle ni sa mga susunod na grammar natin ngayon. Lesson 4 din yon. Okay? Then, verb must. Verb must na kagad. Yeah, yan muna. Okay? Yan muna yung gagamitin natin ngayon. Ang unang sasabihin